Recorder yan, recorder. I-record ko na ito. Firefights is fine. Saan yung ipahayag yung mga relationship na hindi pa natin? Sa chamber ba naman? Okay, meron akong inipon po sa infallibility part 1, part 2, part 3. At sana nakakahanda ng plastic. Uy, meron niya ako stock dyan eh. Ngayon, ang sabi doon, hindi niya alam. Meron pa 7 seal na bubuksan. Sa tasya ganun, hindi pa raw nakahayag yun. Sa ibang pagkakataon na sinasabi nila na nakahayag na yung 7 seal, ay revelation of the 7 seals. 7 ang sabi niya. Hindi niya sinabing 7. Sabi niya 7 seals. So, pinahayag na registry ng 7 seals. So, pag sinabi yung generalized na pinahayag na registry 7 seals, pangkalahatan, pwede turing na ang proseso yun. Pero, yung sabi niya, nahayag na ang 7th seal. Hindi ganun ang wording niya. Hindi ko pa alam eh. Tapos may binanggit niya, araw at oras. Ngayon, meron ibang paksa, sabi ni Barbanam, hindi ko sure. Kung may tao, wala sa milenyo. So doon yung makikita, meron talaga siyang kakapusan na inaamin niya. Ang fivefold, magpapatuloy. Iba pa yung quote na, another man will come. Tapos, not two of us will be on earth at the same time. Go together. Actually, pwede mag-overlap, pero hindi tuloy-tuloy. So, ano pa yung ibang ebidensya na hindi pa na-reveal lahat kay Barbara? Meron din. Pero, may binanggit siya. 7 thunders. May 7 din siya binanggit, pero hindi pa sa 7 thunders. Malapit lang sa 7 thunders. Yung 7 church star messengers, binanggit niya. 7 thunders will bring rapture and faith, mga nabanggit niya. May binanggit siya sa 7 seal, yan ikatapos na lahat ng bagay. Binanggit niya. So may nabanggit siya tungkol sa 7 seal, pero hindi ganun kadetalye. Kung meron may booklet ni Owen Jorgensen, sulat niya to. Gusto niya sa lexico. Owen? Jared? Limot ko pabagat na. Barlito, nawala rin ito. Si Barlito nagbigay sa akin ng kopya. Ano? Supernatural? Hindi. Supernatural huling libro niya. Pero dati niyang libro, pang level 3, ay nakikili po, mababasa niyo. The 7th seal. Ano yung manifest, yung kulay pula? Meron ka? Manifest, kulay pula? Ha? Nasa sa'yo yun eh, maliit lang, kulay pula. Oo nga, nasa library. Hindi, nasa sa'yo. Hindi na lang yun. Oo nga. Ngayon, yung maliit na pula na yan, kinopya ni Milebo sa site niya. So, pwede niyo buksan, kopya kay Jorgensen. Pag pinasa niyo yung book, ano yung paliwanag ni Barbanam? Hindi. Paliwanag ni Owen Jorgensen sa kuta, merong na-reveal at merong di pa na-reveal. E di understood na hindi lahat na-reveal sa propeta. So, ngayon, Brother Peter, kilala mo si Raymond Jackson? Raymond Jackson. Hindi pa narinig, ha? So, medyo mahabang kwento. Mamaya mahaba. Si Judy Jackson, nabasa mo na sa quotes ni Barbanam, si Judy Jackson. Junior Jackson. Si Junior Jackson yun. Ngayon, si Junior Jackson, nung nag-start na ministry, alam may contenders na, makikuha, makita ko na lang niya. Si Junior Jackson, Raymond Jackson, nung nagsimula ng gawain, kasamahan pa niya yung ibang follower, no? Pero pinipintasan na siya ng mga followers ni Barbanam. Maduming ibon yun. Sabi ni Barbanam, huwag yung ganyan ng kapatid. Kapatid natin siya. Ngayon, nung namatay si Barbanam, nagsimula na yung mga tao gawin absolute yung books niya. Nire-review ni Bart Jackson yun. Eh si Richard Gunn, narinig mo na. Si Richard Gunn, katulad ni Raymond Jackson, binabatikos ng buong end time na absolute kay Barbanam. Dahil ang turo ni Gunn at ni Jackson pareho na hindi lahat na-reveal kay Barbanam. So si Raymond Jackson, ito si Jimmy Jackson. Ngayon, si
nung nag-ministry na si Raymond Jackson, ang buong end time, binabati ko siya. Na? Ang paniwala niya, hindi lahat ng revelation na kay Barbara. At hindi dapat ginagawang absolute yung quotes. Kung nag-quote ka, hindi dapat parang Biblia yan na yun na yung final say. So yun, ang patikos sa kanya, patikos na rin sa atin, patikos kay Barbara Jackson is, laban na siya sa propeta. Gusto na niya itaas na sarili niya, mas mataas sa propeta. Yan. Para yung iba pa nagsabi, a messenger. Sabi ng iba. Sabi ng iba. Bintang ng iba. Bintang yun ha. Kasi hindi naman niya sinabi, a messenger. Kasi sabi ko doon. Maraming hanga-hanga kasi hindi na nga pinag-aaralan yung sabi niya. Kasi laban na sa propeta yun. So, yan ang maikling introduction. Mamaya ako i-stop up ko. Stop up na. So, Ano ang palitan? lapit ka rito para ma-record. Yung binanggit ni Brother Magellan. Hindi ka na-record eh. Gusto ko ma-record eh. Yung binanggit ni Brother Magellan kanina. Sarap daw yung record sa isang. Yung binanggit ka kanina, basically, totoo ba na ang 700 ay hindi ang part of ministry? Ibig sabihin, siyempre may 700, alam natin yung 7 angels yan. 7 angels. Pero yan ba ay magmamanifest sa tao para yun yung perfection? Yun yung isang tamang narinig ko kay Brother Nestor na tayo na yung thunder. Eh, nasa Bible naman yan. Tayo naman sa thunder. Wala nang supernatural na nilito. Alam mo paano tayo magka-thunder? Kung tayo, kung lahat kayo, mag-visitation, mag-ano, sa yung mga kapatiran na baguhan o parang nabansot dahil hindi nyo matagal na hindi nabisita para sa home training. Parang thunder sa tenga nila sasabihin nyo. Pero titiisin nyo lang ilang taon yan. Linggo-linggo bisita, paliwanag, set up na. Hahabol sila. Pero sa mundo, mas mahirap na. Ang hirap na humabol. Sa ibang end time, ang hirap na ituro yung hukom eh. Para may ilang oras eh. Si Barbie ito, maraming gusto i-share sa kanya, pero paano magsasabay sa isang upuan, di ba? Pero isipin, pahirapan na yung humabol yung iba. Thunder na talaga. Thunder na. Iba nga, meron pa pagsarabong isip eh. Hindi sa'yo sa ayaw kontento na kami doon sa paniwala namin. Yung pagiging kontento, yan yung sinasabi ni Barbara nang nag-period ka na. Eh, gusto nila kontento na nasa lason kung saan pinapakain nila. Kami sa iglesia naman namin na yung tao makontento na doon sa aral ng sarili na. Sa upasan ng Diyos, sa tunay na iglesia, contender of the truth yan. Ibig sabihin, pinapatunayan lahat ng bagay lagi. Katulad ng taga-Berea, na nakikinig sa iba. Si Pablo, iba sa kanila eh. Nakikinig sa iba, sinusuri araw at gabi. O ibig sabihin, hindi sila katuladan. So, yan ang nawawala sa message. May gumagawa niya sa message, accidental. Pero temporary. Pero yung permanent, yan ang tunay na bright bilang sa daliri. Madalang makapit. Ng ganun. Pero may nakakipin pa rin. Meron, no? So, actually, yung level 1, yung background ni Bert Jackson, Brother Brown, yun yung background ng Bible. Sila yung challenge na kailangan maging Berean. Of course, merong level 2 na absolute kay Barbara na, hindi naman laban sa salitang Berean. Pero may salita lang sa Mr. Smith sabi. Kailangan sa message. Pwede ka, dapat ka mag-Berean, doon lang sa message. Sinabi na rin ng ating bisita dati. Narinig ko sa ibang meeting. Mag-Berean ka, doon lang sa message. Ang message ko doon ko, yung quote na sa Barbara. Sa iba, huwag na. Absolute tayo. Oh, sabi ko isang apostoles sa kaya ko, meron ka bang sarili mo revelation? Sa iyo na lang yun. So, yan ay pagsasara sa isip eh. Ibig sabihin, makontento ka na, huwag ka na huwag ka na makinig sa hindi natin kagrupo, ganyan, hindi natin, Ang turo ni Barbara na, wala kang bias, wala kang panik-panik kung ka dito. Basta biblical, amen? Amen. So, hindi ka hatol sa tao, yung marka sa kanya, hindi siya magkapakinig dyan. Kundi lahat ng sinasabi ng tao, kaya mong sarain. Yan ang sinasabi sa Bible eh. Hebrews 5:12 to 14. Kaya mong discern what is right and wrong. Kung hindi mo kaya mag-discern, anong klase manampalataya ka?
Spoon feeding. Hindi ka mature. Yan yung sinasabi ni Pablo, gatas pa rin yung kinakain. So meron na talagang nagatas habang buhay. Yung baby hindi na lumaki. Ano tawag natin sa baby hindi lumalaki? Siya. Hindi talaga pinanganak. Ano yun? Demonyong nag-anyong baby lang. Iba na portion na may isip ko eh. Itong buhay ko talaga. Ano? Kinakanong. Yung sa pelikula. Ginagamit yung cute ng baby para maano yung hawig sa atin, no? Cute ng baby, kaya hindi na nakikinig. Hindi na tinatanong ulong. Nakita ko kanina, nilalaro yung anak ni Lisa. Di ba sabihin, sino yung people? Sinusuntok na kayo mukha ng ng young people. Kinakagat-kagat niya, tapos sinusuntok-suntok na. O di parang natitrain na maging ano. Dapat kung papahawak mo, sabihin mo, merong kang obligasyon, ang bayad mo para sa cute na baby na to, is tanong mo, child presentation, hindi yung na training maging ano. Okay, lapit dito. Lapit dito. Ano masasabi mo doon Lapit, hindi ka marinig. yung interpretation nila? Sabi nila ang Hindi ka narinig. Lapit pa rin natin. Hawak mo na. sa ano, ang interpretation nila sa seven thunder kasi magagaling daw po sa fivefold. Tama naman yun, pero Tama naman yun. ang fivefold, general, Hindi, sa grupo lang hindi natin. pitong fivefold. Hindi, may kanya-kanya kasing fivefold eh. Hindi, grupo lang No, ang nila. gusto ko sabihin, wala mo rin sabing grupo nila eh. Hindi ito paksa. Wala sa sinasabing grupo nila. Pero Sabi ang na sa halata ko, grupo lang namin. Halata naman yun. Ano na yun? Implicit na yun. Sobrang Understood na yan, no? Yung fivefold, Pero hindi na doon lalabas ang seven thunders. Ang maling unawa, may pipiliin pitong tao. may 7 tao. At yun ang turo ni Bar Jackson, turo ni Bar Frank. Pero yung iba, hindi pa yung turo si Bar Frank. Ako dati, siyempre, spoon feed lang ako. Pero ngayon may nakita ako, hindi, yung 7 tao, hindi kinakailangan sa dulo ng panahon. Kasi kung rapturing faith dala niya, hindi lang sa dulo ng panahon ng rapturing faith. Amen. Ang rapturing faith, Kahit sa unang panahon. kahit nasa unang panahon. So, akmang-akpa doon sa binanggit ni Barber na 7 tao na star messengers. 7 messengers. Sa kanya binanggit yung thunders. Amen. May quote yan eh. So, totoo ang 7 tao. Pero ang 7 tao ay nakakalat sa church ages. So, ano yung dala nila? Kunwari kanina, nag-drawing yung 7 tao doon. Huwag ka hiwalay! Huwag ka hybrid message. Ano ba yung message nila? Hindi yung individual doctrines. Ano yung message nila? Back to the word. Ano man ang doktrina ng 7 mensahero? Meron silang master key. Back to the word. Pagkaberehan yun. Eh yung mga individual message na, hindi ka pwede magkulong doon, kaya nga may denomination eh. Nagkulong na sila sa isang mensahe. Ni Luther, ni Calvin, ni Wesley. Pero ano yung pinaka-rapturing faith doon? Hindi yung set of doctrine. Kasi yung set of doctrine, sa specific kapanahunan lang yan. So, yung specific kapanahunan lang, rapturing faith, sa ibang kapanahunan, patis na siya. So, ang rapturing faith ng Master Key, all throughout the ages, magsimula rito. Magsimula dito yung paratid. All throughout the ages, pareho ang puso. Bigyan ka ba? Yung magnanakaw ba, Berean? Berean. Berean, bakit Berean ka nagnanakaw? Hindi naman siya nabautismo na. Nagsaliksik pa daw ba yun? Kasi ganito, kung hindi namatay yung magnanakaw, mapapabautismo, hindi. Mapapabautismo. Kung hindi namatay yung magnanakaw, mapapabible study. Sa saliksik, katulad ng ginawang taga Berean na nagbuklat araw at gabi. Pag may Holy Spirit ka, gagawin mo yun. Ibig sabihin, it doesn't matter kung gaano kalalim inabot mo. Ang importante, selyado ka na nun. Selyado ka ng ganun repentance. Yung
Ganong klase repentance, ang tinitignan ng Diyos, kung mamatay ka ngayong gabi, hindi niya tatanungin gano'ng maraming nalaman mo. But if I, Umabot ka pa sa mensahe ngayon. Hindi ko pa abot eh. Ang tinitignan ng Diyos, kung sa puso mo, ang loyalista ka lang sa samahan, o sa salita. Amen. Kung hindi ka inabot ng kamatayan, aabante ka ba? Amen. Alam ng Diyos yun, alam mo rin yan. So, actually, madali rin makita yung ibang yang sa kama. Ano na yun kung nadadala dyan. Kaya maraming trabaho nyo rito. Malaking trabaho nyo rito. Sige po na yung ministry. Kung nakikita mo sa young people, wala siyang gana. Hindi pa siya matured berean. Hindi pa siya nga berean. Anong kailan yung gawin? I-set up siya. Wala tayong pakiramay kung hindi na i-set up. Kung meron tayo nakikita kananayan, parang traditional lang, kid baby lang, akayin nyo, isang ano nyo, mag-inganyo kayo, maghati, tulong-tulong kayo, lahat kayong naririto. Siguro kayong gabi na naririto, umaalam ang puso nyo sa mensahe, di ba? Sino yung umaalam ng puso sa mensahe? Amen. Taas ang kamay. Kaya kayo naiwan ngayong gabi, mas exciting ang salita kaysa yung katawan, sa inhawa ng katawan, di ba? I-transfer nyo yung alam na yan, lampas sa sarili nyo. Itagos nyo na sa pamilya nyo, sa asawa, sa anak, itagos nyo pa hanggang sa ibang kapatiran. Pag tayo nagtitipon, kailangan magkaroon na kayo ng compassion. Yung compassion na alam nila, yung material, physical. Yung compassion nyo, kailangan umabot na sa spiritual. Ang alam kasi nilang compassion sa spiritual, eh, share lang ng mensahe ng tagalabas. Yung pagloob, wala, ligtas na. Mali. Kung kinasa loob, ligtas na. Alam mo yun sa ibang churches, like sa anti-message churches, pag nasa loob ng kawan, ligtas na. Kasi ang turo naman ng pastor, ikot eh. So, pagkasama na sa iglesia, ligtas na. Nadaya na ako for ng granted. 1998 to 2002. Ang kaya mo malaman kung hilaw siya. Ano mangyari sa separation? Inaakay mo siya sa hukom. May nangakit sa kanya. Sa kami dito, wala ganyan. Umalis ka na siya. Dito na lang sa amin. Kung nga. Hindi nahiwalay siya. Pero, ginawa kami trabaho. Yung iba dito, susunod naman yan eh. Kung sumunod, pwede siya maapuyan. Meron dito naapuyan dahil sa pabasa. Barpadyan, di ba? Dahil sa pabasa. Si Barpadun din. Na-convert sila traditionally, pero dahil sa pabasa ng type na yan. Anong 2000 ka, Barpadyan? 2002. Eksakto. Yung taon na ni-introduce pabasa. Yun ang nagpalago sa kanya. Pwede pala yung isang hilaw lumago dahil doon sa mensahe ng progress, mensahe ng hukum instruction. So, balik tayo sa dapat natin gawin. Ano yung tanong ni Sister Lenlen kanina? 7 thunder nasa up Okay. or two. Dudugtong ko yan. Tuturo tayo ng rapturing faith. Hindi lang Berean na ituturo natin. Kasi yung Berean, na mensahe, kailangan ng mga Nicolaita yan. Yung lukewarm, kailangan din na nila. Oo. Kasi, pero ang lukewarm, kailangan na yung hukum raining para hindi sila maging lukewarm. So yung lukewarm, hindi naman nalaban yan sa pagkaberean. Tinatamad lang yan. So, habang tinentrain mo sila, yung lukewarmness nila maging zealousness. Sa Laodicea age, di ba, binagit yung lukewarm age. Be zealous, therefore, and repent. Tingnan niyo yung repent. Hindi ba yung repent na yan konektado sa Acts 2:38 na repent? Amen. Pero nasa church na siya. So itong repent ng Acts 2:38, hindi lang yung mga unbeliever o ibang denominational. Yung repent kahit nasa loob, yung lukewarmness niya, konektado pala yung Acts 2:38 na repent nung mga baguhan sa mga datihan. You left your first love. Repent. So yung repent, be zealous therefore and repent, sabi sa Laodicea age. Ganun din sa Repent sa lukewarmness. May pag-asa pa yung lukewarm. Yung Nicolaita, ibang klase pag-asa yan.
Siyempre, kailan mapalo na nyo siya. Yung lukewarm, pinapalo din na nyo siya. Pero, yung lukewarm, pwede nyo siya lang kasi hindi ka niya itataboy. Hindi ko lang itabawan mo ng Sharon eh. Hindi niya makikinig. Ayaw niya tignan yung sinasabi mo eh. Pero ang lukewarm, pwede. Kung nasa kasamahan natin, Pwede maapo yan. pwedeng maapo yan. Kayo lang siguro na merong alab sa apoy, alab sa mensahe, hindi niyo pa naitagos mula sa sarili. Kunwari, mga gagawa, nagtitipon-tipon, nag-sharing marami, tapos yung mga mababato, mga kananayan, nagtipon, yung mga yung tipon, nagbibiruan. Uy, kalat nyo. I-set up niyo yung mga bata, interviewin niyo yung bata. Ginagawa ni Kristo, di ba? Tinatanong ni Kristo yung mga disipulo. Kahit kayo na mismo nagtanong sa mga hilaw na yung people. Amen. Huwag niyo muna iwan si Joseph kung iba siya sanay mag-interview. Ulungan niyo pa si Joseph. Sabihan niyo pa, supervise niyo pa. Kunwari, gusto niya interview yung mga young people. Pero siya yung nadadala. O, tabihan niyo muna siya. Para may power siya, may anointing siya na. Para yung ibang young people, madalas sa ano. Okay, so, yung thunder ngayon, yung rapturing faith ngayon. Yung ganyan gagawin natin, kasi konektado yan. Ngayon, pagdating sa araw ng rapture, kung ano yung bakong nila, yan ang pag-asa nila, kahit pa na foolish virgin. Eh kung wala, baka kahit foolish virgin, wala ka lang. Ano ba yung prophet? Ano ba yung hindi ko alam eh. Parang sinabi ko niya, hindi ko ay, kinagdato sumama. Wala. Eh kung nasanay sa laman, yung convenience na lang, ay patay, wala. Kung maghihirap kayo sa programa, maximize natin yan. Ngayon, kunwari, may baon, naiwan. Alam ko, naiwan ako kanina. O kaya, nakahapon talaga. Kasi napot ng taon, naging apoy. Parang katulad magnanakaw. Huwag mong kalimutan siya para pagdating mo siya kahirihan. O at least may ganyan prayo, baka makahapon ka. O sino lahat nagtasa ka kayo? Brother Francis, Lapit na rin, Marjay, para huwag na magtagal. sa eternity, hindi talaga pwede makita yung Muli. sa eternity ba? Hindi ko pwede makita ng white English. Parang hindi siya talaga pwede makita. Ay, ganda. Tinanong mo yan kasi pinasunod nila. Kita ang Diyos. Brother Lito, sagot ko sa kanya, gusto ko rin i-share sa'yo. Ano? Para makita yung Diyos. Hindi separate yun. Kahit hindi si Kristo, wala si Kristo ngayon eh. Saan mo makikita ang Diyos? Amen. Yes, Tinuro kanina umaga. Psalm 82:2. 1. Tumatayo ang Diyos sa kalipunan ng mga Diyos. Pwede kalipunan ng mga Diyos, pero pwedeng hindi kong hukom. O tapos na hukom. Immature na hukom. So yung nakatayong Diyos sa harap ng mga Diyos ay hindi lang Diyos mismo na may sariling theophany o may anghel. O kahit si Kristo noon, ikaw ngayon na nagde-declare ng katotohanan sa iba. Psalm 40 verse 10. I will declare your righteousness in front of the congregation. Eh, ang nangyari, mga pastor na ngayon yan. Kasi yung pastor nagme-mensahe, iba hilaw. Eh, progressive hukom tayo. Yung mga hilaw, magiging mature na hukom. Hukom talaga yung nakalagay sa Psalm 82. Ibig sabihin, sino ito mga hukom? Yung buong kongregasyon ay hukom. Ay mga Diyos. Amen. Yung buong kongregasyon. Psalms 82 verse 2. Okay? So, ngayon lang natin na-realize, yung Psalm 82 ng mga Diyos ay mga hukom. Kaya ka tinawag na Diyos kasi hukom ka. Dati yung paliwanag sa Diyos, tinatnan na sa tanan Diyos, paliwanag ni Kristo. Pero, bago pala yung paliwanag ni Kristo, meron na sa Psalm 82, mga hukom pala. Hukom pala yung Diyos. Bawat tao pala, kailangan maging matured na hukom. Sabi dun sa Psalm 82, buksan nyo. Tanungin niyo yung bata kung nalaman. Sarili niyo. Sa Psalm 82, hanggang kailan kayo maghahatol, ano yung Tagalog niya?
Magpapasya o maghatol? Hatol. Hatol ng ano? Hindi ko yan eh. Anong klaseng hatol? Hatol ng Mga liko. kalikuan. So may, tama sabi ko nung nasa class ko eh, whether gumagamit ka ng term hukom o hindi, hukom ka talaga. Tama. Yung dati, hindi pa laban sa akin masyadong apostolis. Nga, dati nung hindi pa laban sa akin yung bagong apostolis. Agree naman siya na pag nag-decision tayo sa buhay, hukom na tayo. Nung di pa lumalaban sa salita hukom, hindi pa masyadong snowball yung laban sa akin. Yung bawal na dali nyo siya dito. Sabi nyo na bawal mag-ingay. Halimbawa, naging hukom ka nga sa sarili. Teka lang, ganito lang. Di ba, sabi ka lang yung, alam na yung right and wrong. Pero pagdating mo, nagkaroon ka ng LCM, hindi mo naman na-overcome, hindi ka pa rin hukom. Alam mo, akala mo kasi, pag Berean, mature po na. Ang Berean stepping stone para matrain ka pa sa LCM, PTA, di ba? O nga, na-overcome mo naman yung So, LCM. no, kaya nga ganito. Huwag ka mag-period. Alam mo ba, marami sa inyo mukhang nag-period. Para kayo nag-period, nakontento na kayo. Nakontento na kayo sa buko kasi nag-enjoy kayo. Ang sarap na revelation. Bakit ayaw nyo tikman yung pahit na dyan? Gusto rin lang dito. Ayaw nyo yung pahit. Nakakainit. Nakakaisa ka na yan. Gusto mo muna pag-usapan. Jamming. Gusto mo muna pag-usapan. Gusto ko nga pag-usapan na malalalim. Gusto ko akong kumangay doon sa mga bisita, sa kanilang mga hinaw. Traditional tayo. Pahit yun. Bakit pahit? Nakakainip. Amen? Amen. Bakit ayaw niyo yung hirap na yan? Yan yung pahit. Tanggapin niyo yung pahit. Yung pahit na pinakain ni Kristo. Tinanggap niyo yan. May kanta pa doon sa kinanta natin. The bittersweet. May kanta doon. Pumunta ko na yung sa Sole before yan. Sa bitter sweet. Michael James, yung lumang singer. Ma-search ninyo sa internet. Bittersweet, yung kanta yan. Yung tungkol sa communion pa yung ano eh. So, tanggapin natin yung pait. Yung pait yung hirap ng pag-hukom training. Nakikita ba ang Diyos? Kasay mo, nakikita? Ang Diyos. Balik ako kay Marlito, salamat sa paalala. Hindi na Diyos mismo, Theophany, supernatural. Hindi na si Kristo, kasi si Kristo eh. Hindi na si Kristo directly kasi wala ang katawan ni Kristo. Amen. Holy Spirit na. Saan mananahan ang Holy Spirit? Sa tao. Tao na. Yung taong nagdadala ng progressive message, yung nagtuturo ng pagkabirean, doon yung makikita ang Diyos. Literal. Habang nagpapabasa ng report kayo, meron yung bata na upo na assert ninyo mag-report kahit pansamantala. Tandaan nyo ha, si Lucifer, pansamantala, Theophany. Pwede, nasa Bible. Hindi pwede pala yung anak ko kayo mang ginawa. Ano pinilit yung bata nag-report? Hindi yan uso sa Diyos. Okay lang. Okay lang. Kahit pansamantala, doon yung makita yung Diyos kasi nautusan. Alam mo, dali nung simula yung pabasa report? Yung mga bata, marami ako natututulan sa kanila. Pero, nire-ref bata, hindi. Sumunod lang yung bata sa utos na magulang. Dahil sa pilitan. Dahil pag nakanatulog sa Bible yan. Sabi natin. Pero ako mismo na-blessed. So malalim na maintindihan nyo sa anointed one sa TM time. Ginagamit din ng Diyos yung mga Diyos na maglililiko, dakong huli. Kasi pag in-identify ko lang, iwas na sila eh. No, kung Berean ka, pakinggan mo rin yung mga liko. Paano mo sasagutin? Pero hindi sagutin. Meron kang mapupulong doon. Nako, ito yung mensahe sa end time na parang hindi katanggap-tanggap. May matututunan ka sa mga lihis. Yung anak mo na hindi pa naman sure yan, seriado, permanent Berean. Sabi nga niwa, walang manifestasyon na ano pa. Yung wala sa puso. Hindi pa yan hindi mo pwede pilitin. Pero meron ka pala ng blessing. Kahit yung bata pagpapalain.
ina-assert mo sa rat mo. Kahit sa future, hindi siya maging believer. Pero tinupad mo yung obligasyon mo bilang magulang. Nakikita mo yung Diyos. Pinarelipad mo yung anak mo. At na-assert mo. Nakikita mo yung Diyos. Ano po yun? Paano nakita ko yung Diyos? Kasi nung napasunod mo yung anak mo doon sa pinapagawa ng Diyos, habang ginagawa ng anak mo, yan, yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nakita mo yung Diyos in action. Yung nireport niya, parang yung pamilya niyo, God standeth in the congregation of the gods. Kasi nung pinareport mo siya ng salita, at unti-unti siya lumalago, unti-unti nakikita mo yung kalutihan ng Diyos. Hindi na supernatural na kuryente na kisi-kisi. Ang kalutihan ng Diyos, lumalago sa salita, nagkakaroon ng galang. Kahit wala sa literal school, ordinary school, lampas pa niya ordinary school, kung tutok ang regular session. So, nakita mo ang kalutihan ng Diyos. Dito sa church, pwede nyo yan. Ang gusto ko sabihin, ganito, Carlito. Nakita mo yung Diyos sa iba, dahil natupad. Eh, yan nakasulat sa Bible, sinabi ko kanina eh. We are the living epistles eh. Yung living epistles, hindi lang si Kristo nakikita sa'yo, pati ang Diyos nakikita sa'yo. Yan ang apog nila eh. Ito, one day, Carlito. Ikaw na yung Diyos. Hindi, dati namang Diyos na mali, diba? Makinig ka mo tapos anong tumawa. Ganito, makikita mo ang tingin ng Diyos. Matindi yun. Ikaw ang theophany. Ikaw ang Christophany, ikaw ang theophany. Paano ganito ha? Ito yung tamang theophany ng level 4. Tama sa level 4. Ikaw, na may sariling mata, kung anong tingin ng Diyos dyan, yan ang tingin mo. Ang tingin, nakita mong Diyos, hindi dahil nakita mo na sa iba. Nakita mong nangyari sa sarili mo. When Christ surrenders the kingdom to the Father, di magkapantay-pantay na. Paano makikita ang Diyos? Una, makikita ang Diyos sa New Jerusalem. Bilang kay Christ. Yung bride na, may nakasulat sa Biblia, luluhod yung mga nations, which nations, sa paanan ng mga nag-overcome. Pero palang overcome. Paano mo makita ang Diyos? Diba, noon, invisible ang Diyos, gumamit ng theophany si Kristo. Ngayon, ikaw na, tayo na, ano na. Meron pa bang another physical body? No, kasi kung paano ginamit ng Diyos dati si Lucifer, ginamit ng Diyos finally si Kristo, ginamit ang bride. Ikaw na yung kumakatawan sa Diyos. Sa eternal age. Dati ka nang representative pero under training ka. Hina ka eh. Papatay-patay pa, parelax lang. Pero at that time, hindi na. So, permanent theophany ka. So, yung pagkita mo sa Diyos, hindi na another body. Nakikita mo yung isa't isa yung sarili mo. Hindi lang si Kristo ang nakikita mo. Exact same nature. Alam mo ngayon na, nasa church tayo, hindi mo nakikita si Kristo sa katawan na, alam mo lang yung Bible, alam mo yung Holy Spirit, na nagbibigay ng tawa sa Bible. Yung struggle natin dito, parang gano'n din practice sa eternity. Kaya may mga eternity level 4 na parang nasa eternity ka na. You're sitting in heavenly places. Sana makuha nyo ang lalim nun. Okay, lapit ito. Brother Francis, ang gusto ko itanong yung shape ng Diyos kasi parang yung back parts of the Ang tawag yan, anthropomorphism. anthropomorphism na Ang anthropomorphism, may mga salita sa Bible na ang Diyos parang katawan ng tao. May kamay siya, pinagtitilis niya yung mga tao. Di sabi ni Soriano, may puwet daw ang Diyos kasi may Naipigirahan isang daming namin sa tapos mayroon siyang paa, pero hindi, walang tuhod. Ganito ha, yung anthropomorphism, halatang sa figure of speech, naiintindihan yung figure of speech, katulad ng Proverbs 8:22. Nung sinaunang panahon ay I was set up from everlasting. Itinalaga na ako nung pasimula pa. Eh, hindi pinapansin pang talata na pag figure of speech, hindi literal. Amen. Kunwari ulan, lumuha. Okay, telepono.
Nagreklamo yung telepono sa'yo. Na eh. Tama na. Dati may telebaba yun. Nagreklamo na yung telepono sa'yo. Yan ay figure of speech. Salita ng tao. Unawain niyo ang figure of speech. O earth, hear the word of the Lord. Hindi naman earth eh. Buhay ka ba? Yung earth, yung mga tao nasa earth. So, ang unawain niyo yung figure of speech. Sabi sa basketball, he is benched. Oh. Call up the bench. Yung bench ba yung lumapit maglaro? May association yan. So, yung anthropomorphism, meron din ganun. Yung mata ng Diyos, yung ilong ng Diyos, yung tenga ng Diyos. Let's talk about back part. Si Moses, may nakitang theophany. Back parts. Tipo tarawan na lang yung theophany na back part doon sa iba pang back part. Ano yung back part? Yan yung parte na naging sa tao. Amen. Pero tama yung sabi niya, gusto ko makita ng mukha ng Diyos. Yan ang nakasunod talaga, makikita siya ng mukhaan. Pero, may literal na theophany nakita si Moses. Does that mean yan ang final body? No! No. Those are temporary theophanies. Ang Old Testament temporary theophanies. What is the Pag siya ba ni babae, magdi-desire ka pa maghanap ng back. Kung siya ba ni bagay ka naman, manifestation ka na ng Diyos, maghahanap ka pa baba ng part of God. Kung ikaw ay theophany na. Oo. Maghahanap. Tulad nga nasabi ko kanina, sabi ko ay Barlito, kung nakita mo na yan, hindi mo na hanapin pa. Kasi ganun din kay Kristo eh. Nahanap mo nila yung Diyos. Nasa kanya na eh. Sino yung sinadala ngayon na Ngayon, hindi mo nakikita ang katawan ni Diyos. Sabi, nandito, nandyan. Paano makikita? Part ka nga ikaw eh. Nasa loob mo. Paano makikita? Bakit Salita, yung Holy Spirit, yung pahayag, yung progressive revelation. Bakit tumingala? Bakit tumingala si Hindi, Kristo? wala. Tumingala siya. Hawak mo na, hawak mo na. Binigay so, nasa langit ka. Tumingala siya, geographical ka sa taas eh. Hindi sa baba, o ba? Sagot. Ay, tama-tama yung tanong. Okay, sagot. Gano'ng kalawak ka langit? Gano'ng kalawak ka langit? Malawak na eh. Baka ang tingin mo pantay lang. Kasi yung laki lang yan. No! Malawak. Kung nakita na ng siyentipiko, silip lang. Silip ka lang. Sa kalangitan. Amen. Merong unang langit, Makalawak na. may pangalawang langit, may pangalawang langit. Pito Sa na mata mo, pantay lang yung langit. Pa. Pero kung marunong ka magsaliksik, malawak yung langit na ere pa lang yan ha. Kaulapan yan ha. Alapaan. Mas malawak yan Ba't nga tumingala? kesa lupa. Ito. Pastor, bibigyan sa bahay. Kaya sa bahay pa lang yun. Bar Francis, ba't nga tumingala? Tapusin mo yung langit na malawak. Alam mo yung outer space, pangalawang langit. Doon pa lang sa outer space, malulula ka na. Paano pa sa ikatlong langit? So, doon pa lang sa pangalawang langit, titingala ka talaga. Kunwari, ang Diyos ay nasa lahat ng tao. Ang Diyos pa ay nakasentro sa lupa. Hindi. So, tama yung salita. Nasa langit ka. Kasi kung sa sentrohin mo, higit pa sa lupa, ang sentro ng Diyos, sentro pinag-usapan ko. Kasi yung sentro, na kung saan center of gravity, yung pinakagitna. Kunwari, ito ang lamesa. Nandito ka lang sa gilid. Kung nandito ka sa gilid, sa kalingingan, pwede mo sabihin, yung lamesa, nandun lang sa isang dako. Kasi laki lang yan. Hindi. Pag sinabi mo, hindi, doon pa yung lamesa. Kasi wala ka sa sentro ng lamesa. Kahit nandun ka lang sa piso ng lamesa, pero nakikita mo lang. He's outside of the earth Oo. because he's big here, God. Ay, langgam na lang sa katawan natin. Ang tingin ba ng langgam, yung buhok mo lang, ikaw yun? Hindi. Yung buhok mo, bahagi. Pero ano ba yung ikaw?
Hindi pa niya nakikita. Pero lampas sa buhok yan. Ang kinakausap. Pag lampas sa buhok, yung tao na nandun pa. Ano ba sa itong tao? So, yung salitang nasa langit ka, sinagot yan ng paa nasa lupa. At yung luklukan ay nasa langit. At yung paa ay nasa lupa. Sinagot na yan yan. Sa lawak niya, okay lang sabihin, nasa langit ka. Alam mo yung langit, hindi lang kasing laki mo yung Diyos na nakapwesto lang parang alien ko. Kung maliit na siya, parang alien talaga yan. Kung meron siya sukat, alien talaga yan. Alam mo bakit? Kasi hindi na sila niwala na all creator, almighty, powerful. Talagang nilagay lang tayo ng alien dito na katulad ng natin. Kahit na anong itsura niya, alien pa rin yan kung may sukat. Pero, alien na paliwanag ng ancient aliens, ha? Sa kwento ka, gano'n eh. Pero, kung malawak, hindi na alien yan. Pero okay lang tawagin na sa langit ka kasi ang pinag-usapan na dyan, yung kalawakan niya. Yung pagiging higit niya, kaya pinanggit nila sa langit ka. Hindi lang yung taas, galang. Literal na malaki. Malawak. Well, nakakita ka na higante. Nakikita mo lang yung uko. Tapos hindi mo nakikita yung tuhod. Pwede mo ba sabihin nandun sa taas yung siga niya? Pwede. Bakit? Hindi mo nakita ang Kabuuan niya. kapuan niya. So tama lang third kahit na nakikita mo mali. So kahit nakita mo yung tinunto mo ng paa, pwede mo pa rin tawagin sa taas. Sa langit. Tanong ko ba natin, ano po ba katapos yung term na Yupan niya ay galing sa pagan fencing niya? Yupan ay galing sa pagan fencing. So, yung mga bumibira sa Greek ay pagano. Yun ang claim nila. Lengwahe ang birada. Kasi Leo is Greek for God. Gods. Ang pangsagot na dyan, ang Biblia ba ng bagong tipan na sulat sa Greek? Greek ba yung sinera nila? Greek. Greek. Greek yan eh. So, kung kaya ng apostoles gumamit ng Theo, bakit tayo masama? Mag-invent na lang sa istorya, Hebrew nagsulat yung mga apostoles sa mga sa mga hindi. Tuturuan muna nila ng Hebrew yung mga hindi bago nila. Baka makatuwiran sila ganito, mga nasa sinagoga, marunong ng Hebrew yan. Bakit kapag gumawa ng Septuagint, may mga sacred pronunciation believers, hindi naman sila tungkol sa Septuagint eh. Hindi kaya itakbo yun eh. Hindi na matapos sa Septuagint eh. Septuagint yung ginagamit ni Cristo nung yung Alpha and Omega, paano nasulat sa Bible yan? Greek kasi. At mismo sa Revelation, sa Grego, Apollyon, sa Hebreo, Abaddon. Halata. Greek. So maraming ganun sa bagong tipan na hindi lang sa Book of Revelation. Napakarami. So, yung kiniklaim nila sa demonyo, pati yung Jesus. Ayun, sariling interpretation din. Kunwari, may kaboses. Pag sinabi mong yawa sa Bisaya, alam niya yung sabi niya? Pero pag sinabi mo yawa sa Hudyo, ano dinig nila? Diyos yan. Pangalan ng Diyos. Jehovah yan. Pakitin nyo, ang tawag ni Nonoy Dumakad dyan, na tawag equivocation, kaboses. Pagkaboses ba? Bukan airport dito. Equal booking. So hindi mo pwedeng apply yung pronunciation Ng ng iba't ibang kultura. Bigyan ng Diyos yan eh. Sino gumawa ng lengwahe? Di ba? Ang Diyos. So, yan yung sagot sa Santang Teopanina. So, another topic yan. Okay, sino pa may tanong? So, Tanong ko lang po yung Father Francis yung pinanong ko kay Pastor Robin. Sabi niya, spiritual daw po makikita ang Diyos, hindi literal. Yun sa akin lang po, paano mo makikita ang physical ang Diyos? Sa akin din sa isip ko, spiritual. ulitin ko Spiritual, understood na natin yan. Alam mo, kahit ngayon sa paliwanag ko kanina, spiritual yun. Pero may literal din. Punta tayo sa history ng literal. Nung panahon ni Adan, may literal. Amen.
Theophany yun. Kung si Lucifer nga, nag-theophanize nun eh. Oo. So sa panahon ni Dan, kumbaga pa rin theophany, temporary theophany body, ang Diyos. Whether may ginamit na medium o wala, o direct. Kung ano direct, yung Diyos na yung apoy, ganyan. Before the Pero fall, pwede ang anghel mag yung apoy. before the fall, Mukhang tao, mukhang ulap, mukhang apoy, mukhang tubig, ano man ang anyo, pag nag-direct theophany, direct salita, Hindi siya yun. ginamit yung tinig, Hindi siya mismo. nakikita. Nakikita rin. Okay. Sa bagong tipan, nawala na yan. Nakanino na? Nakay Nakikita. Kristo. Tapak unawa sa galit. dating na Ayan, tayo, galit tayo. Francis, 1-2. dating na kay Lucifer. Oh, dati. Temporary pa rin kay Lucifer. Kaya nga nakadaya Hindi siya. siya naka-overcome. Pero hindi nakatalaga sa akin. Nakadaya si Lucifer, bakit? Nakadaya siya. Para alam mo yung mga pastor, hawig na hawig. Bakit? Yung pastor na nagdala ng salita, hindi ginamit mo na ng Diyos. Naniwala kayo, ginagamit niya ng Diyos yung mga apos, yung mga partial. Hindi ginamit siya ng Diyos. Eh, pero dito namatay, may paksang Nicolaitan na. Whether God, head baptism, or fresh buhukong, nag-Nicolaitan na. Yun. Eh, yung tao, kinikilala siya. Hawig kay Lucifer. Tama yung sabi ni Cristo, how do art fallen from heaven? Yung mga tuwang-tuwa na nakapalayas ng demonyo. Yung mga pastor na dating ginamit ng Diyos, na nag-Nicolaitan at tumigil na sa pagkaberean, yung mga tao hindi nila alam yun. Kung yung tao hindi natural mag-berean, kasi pwedeng sarili ka ng berean, hindi ka nag-train. Kayo ha, sarili na kayong berean, hindi kayo nag-train. Para rin kayo gumagawa ng denominasyon, masakit yan ha. Kasi ginamit din ng iba eh. Siyempre, very few eh. Siyempre mo, pahig ka, pastor lang ang ano, may alam. Kaya nire-remind ko kayo, binabalik ko lagi. Kayo na nag-enjoy lang ng pansarili, hindi nyo iniisip yung iba. Tapos ano yung tamang dapat gawin, no? Hindi nyo na-i-pray ng kongregasyon yung maging berean. So, nung siya ay naging Nicolaita, hindi rin halata. Nung kinulong niya yung isip ng tao, hindi rin halata. So, si Lucifer, nung nag-Theophany siya, dapat sumunod ang mga anghel. Nung hindi na siya dapat mag-Theophany, nag-Theophany pa rin siya, kuno. Sunod-sunuran yung mga anghel. Hindi na sila nag-investigan. Kaya kuha niya yung 1/3. So, nakita ba ang Diyos? Pansamantala lahat yan. Pagdating ni Kristo, si Kristo na. Express image of His person. Ngayon, hindi mo nakikita si Kristo. Ganun din. Na kanino na? Nasa fivefold. Amen. Nasa star messengers. So kung pwedeng unawain ng tama yung term ng BOG na parang nakita mo yung Diyos. Parang nagsanta pa yung Diyos. BOG. Pwedeng unawain na parang punto yan. Pwedeng nalihis. Pwedeng unawain yan na biblical. Kailangan mo i-balance eh. Okay? Ano yung tamang unawa dyan? So, yun. Mula sa literal, system nila, may literal ka nakikita nun. Pero bakit funny? Kasi hindi siya Theo. Pag sinabing funny, yung Theo, gumamit ng funny, ang manifestation, hindi yan ng buo. Sinadya lang ng Diyos para makita mo. Kunwari pinanggap. Kaya niya makita yung buo. Hindi niya makita yung buo, di ba? Gagamit ka ng tingting. O na ng walis. Ano ng walis? Balahin ko ng walis. May tawag dyan. Balahin ko ng walis. So, yan ang gamitin po para makipag-communicate sa langgam. Hindi ikaw yan, pero ginamit mo. Yun mo na nakikita na langgam. So, gumamit ang Diyos ng theophany sa lumang tipan para makita mo siya. Pero hindi siya ganyan kaliit. Ang problema sa iba, nakikita yan, ikinulong na. Yan ang kaiba ng funny sa Theo. Ang Theo is God Himself. But you cannot see God Himself, otherwise you are equal agad sa Kanya. So, ang makita mo yung funny. So, yan yung nakikita mo. Literal ha? Ngayon, may spiritual ba doon? May nakatago rin tayo. Sa akin, hindi ko makikita. Paano mo nga makikita yung Diyos na literal? Paano? Kung nakapanood ka ng mga pelikulang luma, 77, sis, makinig ka muna. Yung mga pelikula, okay. Lumilitaw, yung binugas ng paano yung Abraham, yung ng Abraham, mukhang tao, kumakain.
Di ba sabi angel unawares? Baka na-entertain mo, angel unawares. Malalim yun, may supernatural na magnabukhang tao. Anghel Kaya mga ikato, mga tao dito. Mga alien din yung iba. Nakakwento nila. Pero, ganun din yung akin ng Diyos. Mukhang tao. Pero kung lalaliman mo yung unawa, parang anghel na din bawat isa na meron tayong mission. So, kung paano nakikita sa ordinaryo, nung lumang tipan, may foreshadow na sa condescension. Naintindihan yung condescension? Yung tao, makikihalubilo sa kalagitnaan natin. Nakakagulat yun. Yung Diyos. Ang taas niya. Paano kahalubilo niya tayo? Yung Diyos ba? Hindi gusto niya mayura ka. Sabihin, bumaba siya para maabot natin siya. At yan ang nangyari kay Kristo. Nung nanahan ng Diyos kay Kristo at nakita natin ang everlasting Father kay Kristo. So, ganito. Paano? Ano yung tsura niya? Mukhang tao noon. Hindi lang mukhang tao. May mukhang apoy. May ulat. At parang pang ibang anyo. So, maraming anyo, di ba? Hebrews 1:1. Iba't ibang kaparaanan. So, hindi lang mukhang tao. Yung mga propeta, yung Diyos ba nakikita ron? Nakikita! Si Moses. Hindi lang yung tinawag si Moses na Diyos, ha? Si Moses nagliwanag. Kailangan takpan ng belo yung mukha niya kasi hindi nila matignan yung silaw. Yung tao mismo naghamit bilang mag-Theophany, temporary Theophany. So may ideya ka na. May ideya ka na kay Kristo na hindi makapagalan yung Diyos. Ang Diyos nasa Kanya. Sabi, ang Diyos na nanahan sa akin. Hindi mo na maintindihan. Ganun mas lalo na dito. Ang Diyos nasa kalagitnaan natin. Paano naganap? Kaya alam mo, hindi ka magkapantay kay Kristo. Hindi. Bahagya ka lang, tapos sumusunod ka lang sa... Yung word na kasi, pag minanifest mo yung word dito sa tao, doon mo makikita yung Diyos. Kung nahirapan ka iubos isipin sa kulungan tipan, di mas lalo na ngayon. Mas lalo na ngayon kay Kristo, mas lalo na ngayon sa mga believer. Pag tinupad mo yung kalooban niya, parang nakikita ang Diyos sa'yo. Yung epistle, read of men. No? Okay, lapit mo pala. Wala na. Yung sa paggalang, doon pa sa paggalang, doon pa sa paggalang niya, kailangan ko ba yung buwangin ng isang person o Theophany? Dati, nakita ko yung drawing ni God. Na may ganyan pa. Kahit sa eternity ba? Eternity meron. May katawan pa. God is Christ. Tungkol ako kasi alam ko, Diyos sa Espiritu. Logos yun. Logos yun. Tapos, nung binabasok sa Bible, may yaban ang Diyos. Ang unawa ko doon, katulad kay Amos ngayon, na yung yabang na yan, Espiritu, anthropomorphism ng yabang. Ngayon, ito ngayon ang na-realize ko. Pwede bang may katawan? Ngayon, open-minded na ako, pwede. Pwede may katawan ng Diyos. Literal bang may katawan? Maaaring gumamit ng katawan. Bakit? Yung anghel ba kailangan makakita ng Diyos? Kung tanongin ko kayo, ang anghel higit sa tao. Pero kapantay ba ng anghel ng Diyos? Hindi. Hindi. So hindi pa rin nila makikita ang Diyos kung hindi mag-theophanize ang Diyos. Sa Jew, ang anghel ay nakikita ang Diyos. So may theophany din ang Diyos. Kasi Lucifer na eh. Di ba? Ginamit. So, kahit sa kaanghelan sa langit, bago pa si Kristo, gumamit ng katawan ang Diyos. Kahit sa kaanghelan, ha? So, sabi sa Bible, inaabangan ng anghel yung mukha ng Ama. Nabasa niya sa Matthew 12? Face of his father. They always do stare or pagmamasdan yung mukha ng Ama. Alam mo yung talata niya? Sa Matthew. E di ang anghel nakikita ang Diyos. So kung may theophany sa anghel, di ganun din sa tao. Ginamit din yung anghel para mag-theophany sa tao. Ginamit din yung kapwa-tao para mag-theophany sa tao. So, ano yung original tanong mo kanina? Original tanong mo. Kung kailangan ba niyang gumamit ng Theophany sa paggalang? Okay. Meron. Kasi yung anghel meron. Kausap niya yung anghel, di ba?
lalangin natin. Siyempre, iba naging Trinity. Iba sobra pa. Pwede bang may nakikita ng anghel? Pwede. Napakalaki ng probabilidad. Kasi yung dati kong nawa, hindi makakita sa paliwanag yan. Pero mas maganda pala mayroong ginamit na katawan ng Diyos. Kasi yan yung logos. Isipin, yung logos, hindi lang yan abstract. Pag wala ka nakikita, abstract yun kahit na may spirito pa. Kailangan niya ng nakikita para nakakausap niya. Yung anghel ba, parang tingin na rin ng katuli. Sorry, hindi nakikita ng anghel ng Diyos. May nagtingin nila. Katulad din yung sinabi ko kanina, bawat isa sa atin na napapag-report. Isa sa kanila, pinagtsopa ni ng Diyos para mag-ganyan. Para let us make man. Gumamit ang Diyos, mas malala ang gumamit ng Diyos ng katawan. Kaya yung yabag sa Eden, ka-fellowship nila Adan. Alam nila Adan at Eva darating ang Diyos. Anghel lang yun. Sino kumatay ng Cordero? Magic? Bigla na lumipad? Nabalatan ng buhay? Parang horror movie? Hindi. Nagturo. Paano kumatay? Paano matututo si Adan? Ay, ganyan pag gagawin ko? Paano? Hindi. Ano mo siya? Dahil kumatay ng damit para damit pang lupa. Ito, paano niligtas ng Diyos si Eva sa panganganak? Magic? Ay, nawala yung sakit ko. Lumitaw biglang baby twin. May parang na rin niya yung spoken word. May nagkumadrona sa kanya. May nagkumadrona! Magdala mo tulo sa ito. May nagkumadrona eh. Medyo implicit na ni Bart, paliwagin ni Bart sa libro niya. Pero kaya, ewan ko kay Jackson. Tinulungan. Pero yung kumadrona, nabasa niyo ba yung kumadrona kay Jackson? Kay ganyan, meron yan. Meron. Pero Francis, meron naman kung kahit walang kumadron na lumalabas yung bata. Meron yan talaga. Meron nga. Pero, paano sasabihin ng babae, Sa tulong. tinulungan ako ng Diyos? Sa tulong ng Panginoon. Teka, kailangan ba matutunan? Kailangan. Kailangan! Alam mo na, habang buhay siya, para oy, si Adana, tinuruan siya paano magbalat ng damit, ng cordero, para magdamit. Tinuruan niya paano magbalat ng kumadrona. So, Diyos ang nagligtas. Diyos ano, may katawan, may yabag. At napatunayan sa mga susunod na mga teopani na meron. Meron kay Abraham. Meron kay Jacob. Kung lahat yan meron, posible ba kay Adan meron? Bakit kay Adan, posible ba yung anghel wala nakikita? So, pwede talaga. So napakaganda ng type kung meron. Ngayon, parang nabuksan ni Michael sa lumang unawa. Parang laban na ako kay God dati ba? Ibig sabihin, yung ang Diyos, pwede, sabi ni God kasi, hindi pwede pumasok ang Diyos sa time. Hindi na Kung pwede. hindi na siya Diyos, hindi siya pwede pumasok. Yung Diyos sa Siguro yung paliwanag yan. Yung Theos, hindi yan time. Yung funny ang time. Eh, 1 minute. 2 minutes. 1 minute. Yung siniplo, Pusin natin ito. Theo is beyond time. Theophany, God in time. Sino ba nagtanong sa akin yung related sa ano? Yung book of life? Sino ba yung nagtayo dito? Kanina? Yung manabubura? Sino yung sa phone yun. God beyond time. Ay, parang paks ng predestination kanina dito. Kanina. God beyond time, nakita niya tapos na. Ay, may nagtanong niya sa akin sa upuan. Ako yun. Ano ba yung totoo? Yung ganyan, yung Calvinist or Arminianism? Parehong totoo. Ibig sabihin, may paliwanag yung Pentecostals na totoo na sinusunod ng end time. Yung maliligtas ka sa gawa mo. Ay, yung turo ni Dodoy kanina. Parehong totoo. Paano mo pa ito totoo yung pareho? Kung tumitingin ka from the perspective of Theos, God beyond time, tapos na yan. Amen. Predestinado ka na. May eternal security ka na. At hindi eternal security mo, wala ka pang ginawa, secure ka na eh. Pero, God in time, pumasok ang Diyos sa time. Merong dilim, bakit ka pa siya share at umigas ka na? Bakit kailangan mong mag-overcome? So, yung in time, your history is written by you, not just by God. God wrote it beyond time. You wrote it in time. And God, for knowledge, He used that for knowledge para yung in time, predestinado ka. How about you? Hindi mo pala maramdaman na eternal secure ka.
Pwede, unti-unti pag lumago ka sa revelation, makikita mo rin mata ng Diyos. Makikita mo yung sarili mo from beyond time. In the book written of me. Palakpakan natin po ngayon. Kaya tayo, Brother Peter, paki-close prayer, tapos, sharing na lang.